Kaya natin to mga kaibigan. Tunay nga po. Nagbabalik po ang tulong ko. Pasa mo ako po muli si Vic Garcia. At meron daw pong hindi makakatulog dito pag hindi ko po binate. Pangbati lang po. It was Zoe's 10th birthday. Happy birthday. Already tuned in. She's wishing that she will be greeted tonight. She even texted her Nanay Salve, my mother Asti, Jonah, Jarvis' sister, to listen to your program. Again, happy birthday, Zoe. 10th birthday mo na, malamang next year. Ano na birthday niya? Ang galing. Okay. Okay, happy birthday. Yan na, ang daming happy birthday na yan. Okay, this time, tunay nga pong kaya natin ang pagbabago. Yan ang paulit-ulit ang tinadidinig sa ating TV, sa radio. Change is coming. Ang tanong, ano-ano ang mga dapat nating gawin para magbago ang ating bansang Pilipinas? At alam niyo po, sa nakarang episode po, may mga nag-post po sa ating mga kaibigan, kababayan, na mga dapat gawin para magbago ang ating bayan. Pamaya-maya, babasahin po natin yan. At this time, para mapunta na po tayo sa Change is Coming. Susunod po, pupunta na po tayo sa susunod na portion ng ating programa. At yan ay ang Tulong ko, pagbabago mo. Ayan, tamang-tama po. Change is coming. Tulong ko, pagbabago mo. Shoot na shoot po ang ating at swak na swak ang pag-uusapan natin. Okay. Ano-ano ang mamungkahing pagbabago upang tunay ng magbago at umahon sa kahirapan ang bansang Pilipinas? Yan na. So, bigyan ko po kayo ng ilang mga bagay na pinag-usapan natin last week kasi continuation po to ng pinag-usapan na. Number 1, bawal na ang malate sa trabaho at sa opisina. Lalong-lalo na, bawal malate makinig ng tulong ko, pasa mo. So, next time, sa mga kakutune in pa lang, 8 o'clock po ang simula ng programa. Dapat 7:45 nakikinig na kayo para at least hindi kayo malate. So, number 1, bawal malate. Number 2, sumunod sa batas trapiko. Ulitin ko po, pag green go, pag red stop, pag yellow go faster. Tama? Mali. Okay ha? Green go, red stop, yellow slow down, proceed with caution, then stop. Sa mga non-drivers, pwede ho ba tumawid lang sa tamang tawiran? Hindi naman napakahirap nitong pinag-uusapan natin. Pangatlong pinag-usapan natin, iwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Biodegradable, non-biodegradable, para maiwasan po ang pagbabara ng ating mga imbornal. Yan po pinag-usapan natin last week. Now, this time, tutuloy po natin ating pag-uusap. At alam niyo ba, last week, may mga nagpadala po sa atin ng mga kababayan natin ng suggestion kung paano pagandahin ang ating bansa. At hinihiling ko po, kung may nakikinig po ngayon, baka meron kayong alam na pwede magpaganda ng ating bayan, padala nyo po. Ito po, ilan sa mga padala po ng ating mga kaagapay. Pagtangkilik po sa mga sariling ating produkto at serbisyo. Okay? Ibig sabihin po mga kaibigan, marami daw po tayong produkto magaganda, ba't kailangan tayo bumili ng imported? Totoo po yun, lalo na sa mga pagkain, dami po nating produktong pagkain na masarap. So pwede ho ba tangkilikin natin para yung kumpanya nyon medyo lumago at mas marami siya mabigyan ng negosyo at trabaho ng negosyo nyon. Maging bukas, pagpatawad nyo po, medyo judgmon yung mga kanyang mga, ang hirap basahin. Sa mga magte-text, pwede ba medyo i-complete spelling nyo? Kasi po, alam nyo, pagpatawad nyo po, hindi po ako sanay magbasa. Hirap na hirap po ako, pagpatawad nyo lang po. So, yun lang po aking request. Okay. Maging bukas ang isipan natin na kaya nating magnegosyo at umunlad sa sariling nating bayan. Totoo po yan, mga kaibigan. Buksan po natin isip natin, hindi po tayo habang buhay alila. Hindi po tayo habang buhay katulong. Hindi lang po dito sa Pilipinas, baski sa ibang bansa po. Marami po sa atin, para bang ang pangarap, ay gusto kong mag-caregiver sa abroad. Lilinawin ko lang po, hindi masamang maging caregiver. Marangal na trabaho yan. Pero ang tanong, yan ba ang kaloob ng Diyos sa buhay mo? Kung yan po, wala akong problema. Pero kung hindi yan at pinagpipilitan natin, ito po, ang ganda po na sabi nating kababayan, pwede tayo mag-isip magnegosyo para umulad natin sarili. Siguro ang tanong nyo, sir, hindi man ako marunong magnegosyo, paano gagawin ko? Okay, mag-alala. Sa mga susunod na araw na ating pagsasama, isa sa mga Sabadong ito, bibigyan ko po kayo ng mga guidelines kung paano magsimula ng negosyo na sigurado po na aayos ang inyong buhay. Okay, ito naman po. Padala pong suggestion galing kay Alvin Pabicon. Okay, bukod po sa disiplina, kailangan din po ng ng bawat Pilipino ang matutong maging marespeto. Ibig sabihin, yan po, paggalang. Gaya nga po, sinabi ko sa inyo many Saturdays ago, gusto ko po sana ibalik ko yung ROTC. Sir, ano yung ROTC? Ito yung
military training na ginagawa po many years ago na tinanggal. Pero ayoko po ng ROTC, ang gusto ko nga po ay dagdagan natin. 1 year compulsory military training. Bakit po? Lalo-lalo na po sa mga bansang Singapore, sa Korea, sa Israel, marami yung matatagumpay na bansa, meron po silang compulsory military training. Isa ho sa tinuturo ho ng compulsory military training, respeto sa mga nakakatanda, respeto sa mga nakakataas. Yung po sana maibalik, sana nakikinig po ang mga congressman natin, ang senador, o maging malay nyo, nakikinig po si Presidente Duterte at baka ibalik niya ang military training. So, yan po yung isang suggestion. Ito po, isa pang suggestion. Paggalang, hindi lang daw po sa matatanda. Paggalang din po sa mga pinuno at kapwa Pilipino. Totoo po yan, mga kaibigan. Sana po maibalik po, pero may mga dapat po tayong gawin. Dapat simulan ng paggalang sa loob ng bahay. So mga magulang, turuan ang mga anak na gumalang. Ito po ay isa pa pong suggestion mula naman po kay Lems Castro Pantojo. Yan. Kailangan maging masipag pagdating sa trabaho. Ayan, ang tinuro natin kanina. 100% in everything you do, bawal malate. Okay. Hindi lang po sa pagdating sa trabaho at magkaroon ng pagmamahal sa kapwa. Yan, totoo rin po yan. Pag po tayo may pagmamahal sa kapwa, mas yung trabaho po natin gumaganda eh. Okay, driver ka, may pagmamahal ka sa kapwa mo. Hindi ba? Hindi mo kung ano gagawin mo. Remember, ewan ko kung napanood nyo to. Few days ago, may nakita po akong balita, may isang driver, mulilest siya po yung isang kanyang pasahero. Grabe po. Mabuti na lang po, yung batang babae, 21 years old po medyo matalino ng konti. Habang medyo binabastos po siya ng jeepney driver, kinuha niya po yung cellphone niya. Patagilid po, kinuha niya ng video. Kaya nga po, na-post po to sa internet, sa Facebook, at sa ibang mga radio show o TV show, ginawa po itong pinag-usapan. Bakit? May mga tao pong ganyan. Sa mga drivers po, kung may kinikinig po kayong taxi driver, jeepney driver, tandaan nyo po, kung paano nyo po tatatuhin yung inyong mga pasahero, mga kaibigan, pinapanood po kayo ng Diyos. At kung paano nyo po gawin to, pagpapalain po kayo. Yan, gaya po ng mga suggestion po ng ating mga kababayan. At sa mga susunod na linggo po, yung mga padala nyo suggestion, babasahin pa po natin. Kaya hiling ko po, kaibigan, magpadala po kayo ng suggestion na magpapaganda sa bansang ito. At pag may nakita po tayong tunay na mapakagandang suggestion na tunay na magpapaganda ng bansang ito, bibigyan po namin kayo ng special prize. And who knows, padala pa po natin sa mga government officials. Baka naman tunay na mapagbabago to ng ating bansa. So, ako po, itutuloy ko po yung ating pag-aaral. Remember, karamihan po ng mga pagbabago dinidiscuss ko po sa inyo ay nanggaling sa librong May Pag-asa Pa ang Pilipinas. So, sa mga hindi pa po nakakabasa at gusto niyo pong malaman ano ba dapat gawin para gumanda ang Pilipinas, basahin niyo po ang librong May Pag-asa Pa ang Pilipinas. Sa libro pong ito, sinulat ko po yung mga bagay na dapat gawin ng bawat Pilipino, ng government official, barangay captain, mayor, presidente, vice president, lahat po yan. So ito po, tuloy po natin. Ang susunod na hiling ko mula sa araw na to, huwag nang bumili ng pirated CD, VCD at DVD. Hello? Sa mga nakikinig, ikaw ba ay bumibili ng pirated CD, VCD, DVD? Ang tanong, tama ba yan? One time ho, nagseseminar ako. Pinagtaas ko po ang mga kamay ng mga participant. Sino sa inyo ang bumibili ng pirated CD, VCD, DVD? Alam niyo po, 95% nagtaas ang kamay. Itong problema. Priority dati tinanong ko sa kanila, sino sa inyo galit sa government, sa corrupt na government official? Alam niyo po, halos lahat din sila galit sila. Ito hindi ko maintindihan. Galit pala sila sa corrupt, ba't sila bumibili ng pirated? Sabi ng participant ko, Sir, ano naman ang koneksyon ng pirated sa corrupt na government official? Sir, ang layo-layo naman yata noon. Sipin mo naman, Sir, sira corrupt, yung pera ng bayan ninanakaw nila. Sir, yung pirated, ano mali doon? Okay, tanong. Kung ikaw yung producer ng pelikula, kaibigan, at yung pelikula mo hindi kumita sa takilya o sa sinihan. Bakit? Kasi yung pelikula mo binenta sa pirated CD, VCD, DVD. Matutuwa ka hindi? Sigurado ko, hindi ka matutuwa. Hindi ka nga nagnakaw sa pera ng gobyerno. Nagnakaw ka naman sa pera ng iba. Yan po ang problema ng piracy. Yan po ang problema po natin. Galit tayo sa corrupt, tayo corrupt din. Alam niyo bang bawal bumili ng pirated? So corrupt din kayo. So kayo ang tanong, ano ang pagkakaiba ng bumibili ng pirated at corrupt na government official? Sige nga po,
Kung may kasama kang nakikinig o nanonood ngayon, pakitanong mo sa katabi mo, may pagkakaiba ba ang corrupt na government official at bumibili ng pirated? Malamang sabi nyo, wala. Ay, hindi po totoo yun. Napakalaki po ng pagkakaiba ng corrupt na government official at bumibili ng pirated CD, BCD, DVD. Sir, ano pagkakaiba? Simple lang. Mas matatalino ang mga corrupt na government official sa mga bumibili ng pirated CD, BCD, DVD. Sir, paano nangyari yun? Sabi ng mga corrupt na government official, sipin mo naman, magnanakaw na rin lang ako, pamilyon-milyon na. Sa mga bumibili ng pirated, nagnanakaw kayo pa isa-100 piso. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, pareho kayong magnanakaw. Yan po ay isang bagay na kailangan nyo maintindihan. Mga kababayan ko, kung galit kayo sa corrupt, ba't kayo gumagawa din ng corruption? Yun mo ang problema. Kaya napakarami yung tao nagsasabi, Sir, ang pinakamalaking problema natin sa Pilipinas, corruption sa gobyerno. Ay, Sir, ang pinakamalaki natin problema sa Pilipinas, drug addiction. Yan. Ang pinakamalaki natin problema sa Pilipinas, is peace and order. Sir, ano pa? Magnanakaw, pork barrel. Yan. Nadinig niyo po siguro lahat yan. Yan ang ating problema, pinakamalaki sa Pilipinas. Alam niyo po, pag tinanong niyo, hindi po ako naniniwala. Hindi po yan ang pinakamalaking problema natin sa Pilipinas. Ha? Sir, kung hindi yan, ano? Ako po? Pagbili ho ng pirated CD, BCD, DVD. Sir naman, paano naman naging malaki ang problema ang pagbili ng pirated CD, BCD, DVD? Tingnan niyo po mabuti. Kung nakikinig ka ngayon, taas ka ng kamay kung kasali ka. Drug pusher ka ba? Malamang, hindi. Tanong, magnanakaw ka ba? Malamang, hindi. Corrupt na government official ka ba? Ay, malamang, hindi. So, ibig sabihin, kumita ka ba sa pork barrel? Ay, malamang, hindi. Illegal gambling lord ka ba? Malamang, hindi. So, napansin nyo? Hindi. Ito tanong ko. Bumibili ka ba ng pirated CD, BCD, DVD? Malamang, oo. So, tignan nyo. Aling kasalanan o krimen ang ginagawa sa Pilipinas ng napakaraming tao? Alam niyo po, ang pinakamarami ho, ay bumibili po ng pirated CD, BCD, DVD. Ito, mas masakit. Sino po sa inyo gusto niyo maging magnanakaw ang inyong anak kapatid? Sige po. Malamang wala. Tama. Ito problema. Malamang yung anak mo magnanakaw na. Sir, bakit? Kasi bumibili siya ng pirated CD, BCD, DVD. Ito mas masakit, kaibigan. Sino ang nagturo sa anak mong bumili ng pirated? Ito masakit. Hindi ba ikaw? Ayaw mo maging magnanakaw ang anak mo, pero bumibili ka. So, ano nangyari? Natuto yung anak mo sa iyo. Di ba nagtataka? Bakit may walang hiyang mayor? Kasi yung anak siya ng dating walang hiyang mayor. Bakit may corrupt na government official? Kasi anak siya ng dating corrupt na government official. Tanong, bakit bumibili ng pirated CD, BCD, DVD ang anak mo? Malamang nakita sa kapitbahay. Kaya suggestion ko, lumipat na kayo ng bahay. Kasi masamang impluwensya ang kapitbahay nyo. Correct ka dyan. Sana nga kapitbahay ang nagturo. Paano ko ikaw? Isa sa mga bagay na kailangan nyo maintindihan, piracy is a crime. Ano ang tawag sa taong gumagawa ng krimen? Kriminal. Masakit po tanggapin nyo, pero po totoo yun. At may masama akong balita. Kung ikaw bumibili ng pirated at krimen yun, at kriminal ka, ang balita ko, huhulihin na daw ang mga kriminal. Yan pong sabi ni Mayor Duterte na magiging presidente. So, humanda na po kayo. Pagdating ng June 30, humanda na kayo. Kasi huhulihin na daw kayo. Yan po isang bagay na kailangan nyo maintindihan, kaibigan. Marami sa atin, Sir, ang dami naman bumibili. Bumibili nga kapitbahay ka, bumibili kaibigan ko, bumibili. Sa simbahan nga ba, may bumibili eh. So, Sir, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, marami bumibili, gagawa na rin kayo? Ito, tanong ko. Kung gano'n ang sitwasyon, di magbenta na rin kayong drugs kasi marami naman gumagawa. Magnakaw na rin lang kayo kasi marami naman gumagawa eh. Kaibigan, hindi dahil maraming gumagawa, gagawin mo na. Ang masakit po ito, kumisan, tayo pagalit sa mga magnanakaw. Tayo mismo may problemang malaki. Kaibigan, sana po maintindihan niyong mabuti. Kaibigan, kung gusto niyang magbago ang bansang ito, simulan po natin ang pagbabago sa loob ng bahay. Ikaw, anak mo, kaibigan, tandaan mo,
Pinapanood ka ng anak mo, kung ano ginagawa mo, gagawin ng anak mo. Ito ang tanong, kaibigan. Kung tatanungin kita ngayon, right now, bibili ka ba ng pirated CD, BCD, DVD? Alam niyo po, during my seminar, tinatanong ko, sino po yung nangangako hindi nabibili ng pirated CD, BCD, DVD? Taas po sila ng kamay. Sir, nangangako po ako, hindi nabibili ng pirated CD, DVD. Susunod kong tanong, sino nangangako sa inyong hindi na magda-download ng illegal movies? Babaan po lahat ang kamay. Alam niyo po bakit? Bihira na naman bumibili ng pirated. High-tech na po tayong magnakaw ngayon. Download na po tayo, kaibigan. Tama! So, ang problema, kaibigan, ang pagda-download ba ng pirated o illegal movies, tama mali? Sige po, pakisagot. Kung may kasama ka ngayon, yan, pakisagot sa sarili mo. Sa katabi mo. Kung wala ka namang kasama, pakitanong ang sarili mo. Kung nagda-download ka, tama mali? Alam niyo po, alam naman nating mali. Sa totoo lang, gina-justify lang natin. Ang problema, kaibigan, pag paulit-ulit po natin ginagawa to, makikita po natin, dami po nating problema, kaibigan. Yan pong maliit na yan, lalaki. Tandaan niyo po, pag ang anak niyo natuto magnakaw, paglabas ng bahay niyo magnanakaw yan. And eventually po, anong klaseng kinabukasan meron tayo? Kaya mga magulang, ito lang po paya ko sa inyo, pwede ho ba tigilan niyo na bumili ng pirated at mag-download? Alam niyo po kung bakit. Isipin niyo po ito. Mabubuhay ka naman ng walang pirated. Hindi ako nabibiro. Sir, pwede mabuhay na hindi bumibili, nagda-download ng pirated. Sir, napakahirap naman yata ang buhay niya. Ako po, I just want to tell you, true confession. I used to buy pirated CD and BCD. Sir, ba't walang DVD? Hindi ko po inabot. Alam niyo bakit? We made the decision to stop buying pirated CD, BCD, DVD 12 years ago. At alam niyo po, ito good news. There's life after pirated. Pwede palang mabuhay ng walang piracy. Kaibigan, totoo po yan sa buhay. Sana mga kaibigan, ngayong sa araw na to, mangako ka, hindi ka nabibili ng pirated CD, BCD at DVD. Hindi lang po para sa iyo, para sa mga anak mo, para sa bansang ito, kaibigan. Pag-isipan mo, pwedeng gumanda ang bansa natin kung mula sa araw na to, magbabago na tayo, kaibigan. Yung pong hinihiling ko, kaibigan, may pag-asa tong bansang ito. Pagtulong-tulungan natin. At sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda ang buhay natin. Kaibigan, kung meron pa kayong ibang nakikitang pagbabago sa bansang ito, padala niyo po sa amin. Susubukan po natin pag-usapan at i-share po sa buong Pilipinas dahil naniniwala po ako isang araw, Pilipinas ay sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Ito po ang inyong kaagapay, Vic Garcia. Kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito o suggestion ito, huwag hayaang minto sa inyo ang tulong. Ipasa nyo naman po sa iba. Laging tandaan, tulong ko, pasa mo. At para handa tayo sa susunod na portion ng ating programa, pakinggan po muli natin si Jassy Velasquez sa kantang We Can Make a Difference.